Kung sinabi mo sa kahit sinong nanonood nung unang magulong oras ng pananakop ng Russia na makalipas ang mahigit 4 na taon, patuloy pa ring lumalaban ng Ukraine, halos walang maniniwala. Pero heto tayo ngayon. Hindi lang nananatiling matatag ang Ukraine noong unang bahagi ng Marso, 2026, kundi ayon sa karamihan ng nasusukat na palatandaan, mas malakas pa ang kanilang operasyon kumpara ng 2025. Iba't ibang dahilan ang sanhi nito. Ngunit ang Ukraine ay nakabuo ng mas epektibong sandata at taktika sa digmaan, samantalang nanatili ang Russia sa lumang pamamaraan. Nagkaroon ng malaking pagbaligtad ng sitwasyon. Nabasag ng Ukraine ang unang depensa ng Russia at tila hindi na mapipigilan ng Russia ang pag-usad nila. Ang susi sa Ukraine ay tamaan sila kung saan talaga sila masasaktan. Magsimula tayo sa mas malawak na pananaw na ibinigay ni Bill Browder, ang financier at tagapagtaguyod ng laban sa korupsyon na naging isa sa pinakamatalas na tinig tungkol sa ekonomiyang aspeto ng digmaan ng Russia. Dalawa ang kanyang pangunahing argumento. Sa isang banda, nagkamali ng malaki ang Russia sa taktika, na natalakay na natin sa 4 na taon ng digmaan. Isa pang argumento, hindi na naghihintay si Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine na magpatao ng ekonomikong presyon ang mga kanluraning gobyerno sa Russia. Sa halip, direktang ginagawa ito ng Ukraine sa pamamagitan ng mga pag-atake sa mga oil refinery ng Russia at mga pag-atake sa tinatawag na Shadow Fleet na ginagamit ng Moscow para iwasan ang mga parusa. Nagawa ng Ukraine na tamaan ng Russia kung saan ito pinakamasakit. Direkta sa bulsa. Ang bawat saradong refinery o napinsalang tanker ay dagok sa kita na nagpapalakas sa makinarya ng digmaan ng Russia. Tingnan natin ang mga numero. Sabi ng Carnegie Endowment, nabawasan ng Ukraine ang halos 38% ng kapasidad ng Russia sa pagproseso ng langis. Ayon sa pagsusuri, tinatayang 60% lang ng kakayahan ng Russia sa nitong pag-export ng gasolina ang nawala dahil may sobra silang produksyon. Nagawa ito sa loob ng 120 na pag-atake sa buong 2025. Karamihan dito ay nadulot ng pinsala sa infrastruktura ng lanis ng Russia. Ang mga pag-atake ay umabot sa rurok noong 2026 na may 40 na pag-atake mula Enero hanggang Pebrero na tumama sa hindi bababa sa 13 mahahalagang target. Kasama rito ang pag-atake sa Volgograd Oil Refinery na nagdulot ng pagsasara ng 40% ng produksyon nito. Ang pasilidad na ito lamang ay kumakatawan sa humigit kumulang 5% ng pre-war fuel exports na sa esensya ay nagbibigay daan sa Ukraine na higit pang maisakatuparan ang layunin nitong putulin ang Russia mula sa mga yamang sumusuporta sa kanilang mga pagsisikap. Malaki ang naging papel ng kakayahan ng Ukraine na tumama sa mga bagong target na mas lumawak mula nung simula ng digmaan. Noon, lubos itong nakaasa sa anumang limitasyon ng abot ng mga sandatang ibinigay ng kanluran. Sa 2025 at 2026, ang pagpapalawak na yon ay kinakatawan ng Farpoint. Ang pribadong kumpanyang pangdepensa na Kyiv Base na itinatag noong kalagitnaan ng 2022 ng mga inhinyero, arkitekto at game designer ay nagsimula sa pansamantalang paggawaan. Lumaki ito sa mahigit 2,000 empleyado na nagtatrabaho sa iba't ibang lihim na pasilidad ng produksyon sa loob at paligid ng Kyiv. Particular, ang FP1 drone ay nararapat bigyan ng espesyal na pansin. Ang one-way attack o AA drone ang pangunahing gamit na nagdudulot ng pinakamaraming pinsala at may saklaw na 600 at 20 milya. May warhead itong higit 60 libra, depende sa ayos, at disenyo para sa modularity, madaling buuin, at tibay laban sa electronic warfare. Ang FP1 ang responsabale sa mahigit 60% ng mga pag-atake ng Ukraine sa malalim na loob ng Russia. Ibig sabihin, karamihan ng pag-atake sa imbakan ng bala ng Russia, oil refinery at sentro ng komandong militar na lumabas sa balita nitong nakaraang taon ay gamit ang iisang platapormang gawa sa loob ng bansa. Ang FP2 ang kasunod na hakbang. Mas mabigat ito, mas malaki ang payload, pero mas maikli ang abot, dinisenyo para targetin ang matitibay na estruktura. Ang mas maikling abot na 130 milya lang ay nangangahulugan na ang drone ay ginawa para sirain ang mga sentro ng komando o pigilan ang mga Ruso na sumulong papasok sa teritoryo ng Ukraine. Pero noong unang bahagi ng 2026 iminungkahi ni Dennis Schlitterman, co-founder at punong disenyador ng Farpoint, na ang plataporma ay dapat sumailalim sa updates para makapaglagay ng 78 libra na warhead upang mapataas ang bisa nito. Sa itaas ng FP1 at FP2,
Pagdating sa kakayahan, ay naroon ang FP5 Flamingo. Ito ang cruise missile ng Farpoint na may dalang 2,500 at 40 libra na warhead at kayang umabot ng hanggang 1,000 milya ang layo. Gawa ang katawan nito sa radar transparent na fiberglass winding, teknik na karaniwan sa ballistic missiles para makaiwas sa radar detection habang lumilipad. Tumaas ang produksyon noong kalagitnaan ng 2025 na may target na 210 unit bawat buwan pagsapit ng taglagas. Mas mahalaga, nagamit na ang Flamingo na kinumpirma ng mga sanggunian mula Ukraine ang mga pag-atake sa Kapustin test range ng Russia noong Enero 2026. Sa hiwalay na operasyon, tinamaan ng misil ang planta ng Iskander missile sa Russia. Cruise missile ito mula Ukraine na tumatama sa mga pabrika ng misil na ginagamit ng Russia laban sa mga lungsod ng Ukraine. Na nagdadala sa atin sa rurok ng ambisyon ng Farpoint, ang FP-SHAM. Ito ay isang short-range ballistic missile na may abot na humigit kumulang 500 milya may warhead na 1,000 at 700 libra at terminal velocity na mga Mach 6.5. Sa paghahambing, ang Russian Iskander ballistic missile na nagdulot ng napakalaking pinsala sa infrastruktura ng Ukraine sa buong digmaan ay tumatama sa target ng halos ikatlong bahagi lang ng bilis na yon. Sa praktika, maliit na bahagi na lang ng karaniwang oras ang meron ang mga air defense system para makapag-intercept laban sa Iskander. Dahil naubos ng Russia ang mga S-400 sa digmaan, maaaring mapabilis ng malawakang pagpapakalat ng FP-SHAM ang ekonomikong pagpaparusa ng Ukraine sa pamamagitan ng mga missile. Sa kabila nito, maaring sabihin na ang pinakamahalagang salik ay ang programa ng armas ay umiiral ng hiwalay sa NATO at limitasyon ng kanduran. Ang ATACMS missile mula Estados Unidos ay may abot na 100 at 90 milya at nilimitahan ito para hindi magamit sa pag-atake sa loob ng Russia. Kaya, lahat ng umabot sa Moscow o tumarget sa mga infrastruktura sa loob ng Russia ay gawa sa loob ng bansa. Kung ang FP-SHAM ay mapunta sa mass production, maaaring mabanta nito ang Moscow o St. Petersburg. Bukod sa mga sandata, sinimulan na rin ng Ukraine tugunan ng sistemikong problemang nagpapahina sa bisa ng kanilang drone campaign mula na magsimula ang digmaan. Noong Marso 10 nilagdaan ni Defense Minister Mikhailo Fedorov na naitalaga noong Enero 2026 para pabilisin ang teknolohikal na kalamangan ng Ukraine ang isang kautusan para muling ayusin ang proseso ng pagbili ng mga drone ng bansa. Dating sistema. Nakabatay sa relasyon, walang malinaw na proseso ng pangangailangan at may panganib ng korupsyon ayon sa military analyst. Madalas nakakatanggap ang mga sundalong Ukrainian ng drone na hindi tumutupad sa ipinangakong performance, kaya sila na mismo ang nagmo-modify at nag-aayos nito sa trench. Mas simple na ang sistema ngayon. Ang mga unit ng militar ay nagsusumite ng kahilingan based sa pangangailangan. Pagkatapos, bumubuo ang General Staff ng procurement list na may technical na detalye lang ng mga kailangang kagamitan. Walang pangalan ng brand o particular na manufacturer sa listahan. Ang pagpili kung anong produkto ang bibilhin ay desisyon ng 5 Digital Battlefield Data Systems. ePoint ay sumusubaybay sa bisa ng kagamitan sa labanan, habang ang Dotchain at Brevon Market ay nagtatala ng mga kagamitang independenteng binibili ng mga unit na nagpapakita ng aktual na pangangailangan sa lugar. At Delta at Mission Control na nagbibigay ng synchronization matrices at combat application analytics. Kapag di lumilipad o tumatama ang drone, otomatikong tinatanggal ng sistema ang pangangailangan nito. Ang desisyon sa pagbili ay batay sa datos, hindi sa kung sino ang may tamang koneksyon sa ministeryo. Nagbago na rin ang alokasyon ng budget. Sa bagong estruktura, 80% ng pondo ay para lang sa mga sistemang napatunayang epektibo ayon sa datos ng labanan. Ang natitirang 20% ay nakalaan para sa inobasyon, tulad ng mga bagong sistema na sinusubukan sa ilalim ng mga kondisyon ng labanan o hindi na dumadaan sa buong burokrasya na umiiral sa sistemang kanduranin. Tinukoy ni Fedorov ang 20% bilang paraan ng mabilisang pagsubok ng bagong teknolohiya nang hindi dadaan sa burokrasya. Sa praktika, ibig sabihin nito ay maaring subukan ng Ukraine ang isang bagong disenyo ng drone sa malakihang paraan sa loob lamang ng ilang linggo matapos itong lumitaw, sa halip na maghintay ng mga buwan para matapos ang proseso ng sertipikasyon. Nandyan din ang lawak ng industriya ng depensa ng Ukraine na halos lubos ng nabago. Noong nagsimula ang malawakang pananakop noong Pebrero, 2022, 27 lang ang tagagawa ng drone sa Ukraine. Ngayon, mahigit 500 na ang meron sila. Ang mga kumpanyang gumagawa ng mga sistemang electronic warfare ay dumami mula 2
hanggang mahigit 200. Dati, walang pribadong gumagawa ng misil. Ngayon, mahigit 20 na ang mayroon. Dati, wala talagang gumagawa ng unmanned ground vehicle. Ngayon, mahigit 100 na ang kumpanya. Hindi pa nangyari ang ganitong paglago sa ika-21 siglo. Kaya nakaabot ang Ukraine sa Russia sa drone innovation. Sa elektronikong labanan, gumawa ang Ukraine ng hakbang para mabawasan ang kalamangan ng Russia sa mga drone. Lumabas ang mga sandatang laser. Sa mga bidyong ibinahagi sa Russian Telegram channel, tila ipinapakita ang isang directed energy weapon ng Ukraine na nagpahinto sa fiber optic guided FPV drone. Ang tinutukoy na drone ay kilala ng mga sundalo bilang waiter o ambush drone na lumalapag sa tabi ng kalsada habang nasa low power mode, naghihintay ng kalabang sasakyan at saka i-activate para umatake. Ang fiber optic waiter ay kinokontrol sa pamamagitan ng kable na dahan-dahang nilalabas mula sa drone habang lumilipad. Hindi sila naapektuhan ng electronic jamming dahil hindi gumagamit ng radio signals. Kaya naging isa sila sa pinakamapanganib na banta sa labanan. Siyempre, may sarili ring bersyon ng Ukraine ng fiber optic drone na may katulad na resulta. Pero maaring sabihin na nauna ang Russia sa pag-unlad nito at epektibo nila itong ginagamit upang hadlangan ng Ukraine na mailapit ang kanilang mga tropa sa unahan ng labanan. Ngunit pwedeng baliktarin ng bagong energy weapon ang kalamangan. Makikita sa footage ang sinag ng ilaw na sumusunod sa fiber optic cable mula drone papuntang operator. Tapos, nawalan ng kontrol at namatay ang drone. Malaki ang posibilidad na ito ang Sunray Laser System, prototype na ipinakita sa Atlantic noong Pebrero, kasing laki ng truck ng kotse at kayang sunugin ang maliliit na drone sa ere sa ilang segundo. Si Sergey Bezgresnov, tagapayo ng Ministry of Defense at eksperto sa teknolohiyang pangradyo ng militar, ay tumugon sa pahayag ng Russia na totoo ang footage gamit ang kanyang sarkasmo. Ayon sa mga Ruso, may paraan na kami laban sa fiber optics at kaya rin naming mag-scan ng otak at mangdukot ng tao, sabi ni Bezgresnov. Pero ang mga Russian drone operator na nakunan sa video ay mukhang hindi natawa. Ayon kay retiradong Rear Admiral Mark Montgomery, sinabi niya sa mga mamamahayag bago lumabas ang footage na ito na maaari nang gumamit ang Ukraine ng mga laser sa labanan sa loob ng 1 hanggang 2 taon. Ihambing ito sa karaniwang haba ng proseso ng pagkuha na 6 na taon pataas, habang ang anti-drone laser system ng Amerika ay dinadevelop simula 2022. Habang tumitindi ang kompetisyon sa counter-drone at pinalitan ng mga drone ang tradisyonal na sundalo, ang unang bansang makakagawa ng epektibo at murang sandata ay magkakamit ng malaking kalamangan. Iyan ang dahilan kung bakit kakaiba ang potensyal ng laser na sandata. Dahil sa kuryente ito pinapagana, mas mababa ang gastos kada gamit ang sandata kumpara sa paggawa ng kalabang drone. Taliwas ito sa kasalukuyang ekonomiya ng drone warfare, kung saan isang medyo mahal na missile o drone ang ginagamit para saluhin ng mas murang kalabang drone na maaring baliktarin ang mismong konsepto ng mga drone. Pero ginamit ng Ukraine ang momentum na ito ng lubos. Sa lupa, ipinapakita ng kalagayan sa larangan ng digmaan noong Pebrero 2026 ng Ukraine. Ayon na rin sa pagsusuri ng Institute for the Study of War, ay nasa mas magandang posisyon kumpara nung simula ng 2026. Kung gusto mong malaman paano ito nangyari, mag-subscribe sa The Military Show. Araw-araw kami nagpo-post ng content na tutok sa lahat ng may kinalaman sa digmaan. Sa madaling salita, nabigo ang Russia na makamit ang karamihan sa tunay nitong mga layunin para sa panahon ng taglamig. Nagsimulang mabilis na umabante ang mga tropang Ruso sa mga direksyon ng Hulipole at Oleksandrivska noong huling bahagi ng Oktubre at unang bahagi ng Nobyembre 2025. Inasahan ng pamunuan ng Russia ng mga pag-usad na ito ay tutulong sa mga operasyon malapit sa Orikhiv para makalapit ang mga puwersang Ruso sa lungsod mula Silangan at Kanduran at makausad patungong Zaporizhia. Dahil sa manyobrang ito, maaring nakapagbigay daan sa mga tropang Ruso na lampasan ang matitibay na depensa ng Ukraine sa Zaporizhia Oblast, imbes na umatake harapan mula timog. Tandaan, ang Zaporizhia ay isa sa huling kuta ng Ukraine sa rehiyon, lalo na matapos makuha ng Russia ang pirik na tagumpay sa Pokrovsk matapos 2 taon ng labanan. May lohika rin naman ang plano. Noong Disyembre 2025, tinaya ng ISW na ang taktikal na pagtago sa Hilaga at Hilagang Silangan ng Ulyapole ay maaring magbigay daan sa mga puwersa ng Russia sa operasyonal na tagumpay. Pagkatapos, noong Disyembre 29,
2025 inihayag ng Command ng Russia ang plano na pagdugtungin ang mga aksis ng Orikhiv at Hulipol upang sumulong patungong Zaporizhia. Bukod dito, ang pangunahing layunin ay ang Fortress Belt ng Ukraine, ang matinding pinatibay na koridor ng mga lungsod sa Donetsk Oblast tulad ng Druskivka, Sloviansk at Kramatorsk. Dito pumupuwesto ang Russia upang lusubin ito bilang sentro ng kanilang kampanya sa tagsibol tag-init 2026. Ngunit dito rin nagsimulang magkamali ang lahat. Kita mo, nabigo ang kampanya ng Russia ng mga missile at drone noong taglamig. 2025, 2026 laban sa infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine na makamit ang alinman sa kanilang estratehikong layunin. Bagamat nagdulot ng malaking pinsala sa power grid ng Ukraine at matinding paghihirap sa mga sibilyan, nabigo ang Russia na putulin ng energy network malapit sa harapan at hindi napigilan ang paglago ng depensang industrial ng Ukraine. Ayon kay Hanna Gvozdya, tagapayo ng Ministry ng Depensa ng Ukraine, noong Pebrero 11, tumaas ng 50 beses ang produksyon mula noong 2022 at umabot sa tinatayang bilyong halaga ng output. Tinarget ng Russia ang infrastruktura para pigilan ang produksyon ng armas ng Ukraine, pero lumago pa rin ang produksyon. Sa labanan, nahadlangan lang ang taktika ng Russia. Gumamit ang Moscow ng magaang na motorisadong puwersa para sa paglusot at opensiba na nagreresulta sa mas kaunting armored equipment na mawawala. Ngunit, maraming casualties. Pagsapit ng huling Disyembre, 2025 bumagal na dahil sa matinding pagkalugi ng puwersa ng Russia sa mga nakaraang buwan. Gumana ang modelo ng paglusot kapag matagumpay na nakapasok ang impanterya ng Russia sa mga posisyon ng Ukraine, nagtipon at nagpatatag. Pinigilan ng puwersa ng Ukraine ang mga sumisingit na grupo na makatanggap ng suporta mula sa natitirang tropa ng Russia, kaya't naipit sila sa teritoryo ng kalaban. Malamang na nawala sa Russia ang mga panimulang posisyon na sana'y gagamitin nila para simulan ang tag-init na opensiba patungong Zaporizhia. Pagkatapos, sinamantala ng kontraopensiba ng Ukraine na inilunsad noong huling bahagi ng Enero ang mismong pagkabigong yon. Pinaalis ng Ukraine ang mga puwersa ng Russia mula Dnipropetrovsk Oblast at pinahina ang kanilang paghahanda para sa opensiba ngayong tagsibol. Dahil sa biglaang pagbabago sa harapan, nabawi ng Ukraine ang mahigit 150 square miles ng teritoryo sa wala pang isang buwan. Mas marami pa kaysa sa nawala nila nung kalagitnaan hanggang huling bahagi ng tag-init. Unang beses mula kontraopensiba ng tag-init, 2023. Ipinapakita ng mga inilipat na unit kung gaano kasagad ng puwersa ng Russia. Napilitan ang command ng militar ng Russia na ilipat ang elite na airborne at naval infantry units mula sa direksyon ng Polkros at sa taktikal na lugar ng Dobropilya sa silangang Ukraine papunta sa timog na linya ng harapan, malamang bilang tugon sa tagumpay ng Ukraine. Ito ay mga puwersang halos di pa nakakakuha ng Pokros. Ilang buwan lang ang nakalipas at nakaranas din ng matinding kaswalti. Halimbawa, hindi na nakita ng ISW na kumikilos sa larangan ng digmaan ang ika-600 at 56 na Motorized Rifle Regiment mula pa noong Agosto 2025. Ipinapahiwatig na inatras na ng Russian Military Command ang unit na ito at maaring gawing reserba para sa susunod na opensiba. Sa madaling salita, napipilitan ng Russia na gamitin ang reserba nito para sa opensiba ngayong tagsibol sa depensa, ilang buwan bago ang nakatakdang schedule. Ang katotohanan na, ang sunod-sunod na tactical na kontra-atake ng Ukraine ay pumipilit sa Russia na gumawa ng mga operasyonal at estratehikong desisyon ay nagpapahiwatig na labis nang nabibigatan ang mga puwersa ng Russia kahit na naghahanda pa lamang sila para sa isang malaking opensiba. Dahil dito, maaring mapilitang talikuran o baguhin ng Kremlin ang plano nitong opensiba sa tagsibol tag-init 2026 sa Donetsk Oblast, Zaporizhia Oblast o pareho. Hindi lang mga nasawi ang problema ng Russia. Mismong estruktura ng kanilang makinarya ng digmaan ay nanganganib at maaring bumagsak. Halimbawa, ang dami ng nare-recruit. Humigit kumulang 400 at 22,000 katao ang pumirma ng kontrata sa militar ng Russia noong 2025 na 6% na mas mababa kumpara sa tinatayang 400 at 50,000 na pumirma noong 2024. Ayon kay Dmitry Medvedev, pangalawang tagapangulo ng Security Council ng Russia, ilang rehiyon sa Russia ang nagbaba ng mga bonus sa pagpapatala sa militar dahil sa hirap sa ekonomiya. Tandaan, ito rin ang militar na nagsimula ng bigmaan na may 160,000 sundalo sa Ukraine.
at kalaunan ay nagpadala ng halos 900,000 sa labanan. At ayon sa mga kamakailang pagtataya, higit 1.25 milyong sundalo na ang nawala sa Russia sa digmaan, na parang naubos na nila ang buong reserba nila bago ang digmaan at kalahati pa nito. Mas partikular, tila nangyari ang pinakamataas na punto noong Disyembre 2025 kung kailan sa unang pagkakataon ay lumampas ang bilang ng mga kaswalti ng Russia sa bilang ng mga bagong nirecruit na kontraktual na sundalo. Nagdagdag ang Russia ng 27,000 at 400 kontraktual na sundalo noong buwang yon, habang 33,200 naman ang nasawi at nasugatan. Noong mga nakaraang buwan, mas maraming nare-recruit para sa Kremlin. Pero ang pagbagal nito ay nagpapahirap sa sitwasyon. Sabi sa pagsusuri, kailangan ng Russia na 45,000 bagong recruit buwan-buwan para magkapag-asa sa seryosong opensiba sa 2026. Kung halos 2 katwe lang ang naabot nila, masasabi nating bumagal ng Russia, kahit malaki pa rin ang kanilang kalamangan sa bilang. Ang tugon ng Kremlin ay sumunod sa inaasahang paraan ng pagpapalawak ng hanay ng mga maaring rekrutahin hanggang sa mas mababang antas. Pinalawak ng Russia ang mga tinatawag na espesyal na kontinghente para palakasin ang kanilang hukbo. Noong 2025 pinalawak ang kategorya para isama hindi lang ang mga bilanggo at iniimbestigahan sa krimen, pati na rin ang mga individual na may hindi nababayarang utang, kabilang ang hindi pa bayad na loan. Pinalakas ng Russia ang pagre-recruit ng mga dayuhan, lalo na mula sa mga bansang kaibigan gaya ng sa Africa at South America, kung saan inaakit o niloloko ang mga recruit gamit ang pangakong gantimpala o pagkamamamayan. Lahat ng ito ay nagpapakita Na unti-unting naubos ang mga rekurso ng Russia. Sa ekonomiya, dahan-dahang nagpataw ang Ukraine ng sariling parusa sa Russia sa pagsira ng ilang infrastruktura sa pagpipino ng langis at pag-export nito. Nagpataw din ng dagdag pressure ang kanluran sa mas maigpit na pagbabantay sa mga barko ng Shadow Fleet na dumaraan sa Baltic Sea. Pagdating sa sandata, tila nawala na sa Russia ang dating kalamangan mula sa mga Shahid na murang gawin. Ang lokal na long-range drone ng Ukraine ay may halos kaparehong gastos sa pagkuha. Ngunit hindi ito nakadepende sa ibang bansa. Tandaan, dahil sa muling gira ng US at Israel kontra Iran, napipilitang bitawan ng Russia ang ilan sa mahalagang sandatang nakukuha nito mula sa gitnang silangan. Mas malala pa, halos inamin ng Russia na wala na itong impluwensya sa rehiyon nang umatras ito sa Syria noong huling bahagi ng 2024, matapos ang mabilis na opensiba ng oposisyon na kahalintulad ng ginagawa ng Ukraine sa Donbas. Sa taktika, maraming oras, pagsisikap, at sundalo ang ginamit ng Russia. Ngunit nabigo pa rin silang sakupin ang Pokrovsk at Zaporizhia. Bagamat tuloy ang bumagsak ang Pokros, nangyari lang ito matapos umanong mawala ng mahigit 25,000 sundalo ang Russia sa lugar. Halos 20% ng kabuuang kaswalti. Lahat ng ito ay nauwi sa isang bagay. Kung muling umatake ang Ukraine sa Donbas, maaring aminin ng Russia na hindi na nila kayang pigilan ito. Ngunit lahat ng balita mula sa labanan ay pangalawa lang. Ang tunay na nangyayari sa likod ng digmaan ay nagaganap sa Moscow. Panurin ang video para malaman kung paano nawawalan ng kontrol si Pangulong Vladimir Putin sa Russia. At kung gusto mong manatiling updated sa pinakabagong balita tungkol sa pandaigdigang militar at geopolitika, siguraduhin mag-subscribe ka.